Nagmamadali ako sa pagbaba, kinakabahan din at the same time, magkikita na rin kami ng papa ni Caspian. At kanina pa ako hindi mapakali. Ini-imagine ko na stricto rin ang papa niya, kasi nga stricto si Caspian. Sa hagdan ay natigilan ako ng matanaw ang lalaki nakatayo sa may sala. Mas lumapad ang balikat nito sa suot na tuxedo. Mas nadipin na rin ang height nito sa slacks nitong suot. Nang humarap ay napanganga ako na mapagtanto na si Caspian ito. Para siyang prinsipe na naghihintay sa kanyang prinsesa dahil sa ayos niya. Wow! Mas lalo siyang nakalaglag panty ngayon. Nabihis siya. Napansin ko umawang ang bibig niya ng magtamang mga mata namin. Nabahala tuloy ako. Bakit ganyan siya makatingin? May dumi ba ang mukha ko? May problema ba sa mukha ko? Binalingan ko yung makeup artist. Umiling siya. Wala naman ma'am. Walang problema sa itsura niyo ngayon. Maganda po kayo. Nahiya tuloy ako sa sinabi niya. Kapag talaga may pupupuri sa akin, nanlalambot ako. Taas noo ako lumapit kay Caspian. Alis na tayo Caspian? Napalunok siya at umigting ang panga. Saka tumingin sa orasan sa bisig niya. Yes, let's go. Napangiti ako at kagad na kumapit sa braso ni Caspian. Napansin kong bahagya siyang nanigas nang mahawakan kong braso niya. Hindi ba sabi naman niya play your part carefully? Kaya I'll play my part carefully. Magiging sweet na ako kay Daddy Caspian ngayon. Para walang magduda na peke ang relasyon namin. Siya pa mismo ang nagbukas ng pintuan ng kotse para sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Thank you, Habi. Gumalaw ang panga niya at binigyan ako ng malamig na tingin. Napanguso ako. Ang suplado niya talaga. Umandar ng sasakyan. Hindi kami natagalan sa biyahe. Narating kaagad namin ang mismong venue. Napanganga pa ako sa nakikita. Nang bumaba kami ay bumungad sa akin ang napakalaking mansyon. Kung malaki ang mansyon ni Caspian, mas malaki ang mansyon na ito. Hindi ko alam kung sumusuka ba ng ginto ang may-ari nito at ganito kalaki ang bahay niya. Matatanaw din ang tahimik na karagatan na may kumikinang na mga ilaw ng syudad. Grabe Caspian, palasyo ba to? Hindi ko napigilang isatinig. It's my father's house. Simple lang sagot niya. Namilog na super duper ang mata ko. Presidente ba ng Pilipinas ang papa mo, Caspian? Kumunot ang noo niya. No, umigting ang panga niya. Kanina, Habi ang tawag mo sa akin. Ngayon biglang Caspian ulit. Napanganga ako. Nalito ako. Bakit? Gusto mo ba Habi ang itawag ko sa'yo? Caspian, napanguso ako. Umingo siya at walang salisalita na bumaba. Agad akong bumaba matapos akong pagbuksan ng tauhan nila. Bumuntot ako kay Caspian at humawak sa hintuturo niya. Natigilan siya at bumalik sa akin at sa kamay kong nasa hintuturo niya. What are you doing? Napatingin ako sa kamay ko nakahawak sa hintuturo niya. Bakit? If you want to hold my hand correctly, wife. Pinagsiklop niya ang mga kamay namin. Napangiti ako at napatango. Hindi niya rin binilisan ang hakbang niya para maayos ako makasabay sa lakad niya. Ang laki kasi at ang tangkad ni Caspian. Isang hakbang niya katumbas ng 2 hakbang ko. Napanganga ako nang makapasok kami matapos naming madaanan ng napakaraming tauhan sa labas. Ang bulwagan na may nakabihis na bisita ang sumalubong sa amin. Nightgowns at kung ano-anong magagarang damit ang suot ng lahat na nandoon. Gaya ng suot ni Caspian ang mga suot na lalaking nandoon. Halatang karamihan ay may mataas na katungkulan. Maliwanag ang malahiganteng chandelier sa mansyon. May bartender na abala sa pagpapakitang gilas sa may bar counter. Ang tugtog ng orkestra ay nagpaigting ng klasikong aura sa paligid. Kaya lang nagtaka ako nang mapansing nakatingin ang halos lahat sa amin. Ang lahat ay bumaling sa entrada ng mansyon. Ang ibang sisimsim sana sa champagne glass ay naudlot dahil bumali sa dako namin. Caspian, bakit ganyan sila makatingin? Kung makatingin sila, parang may utang kami sa kanila. Yumuko si Caspian para bulungan ako. Siya na nag-adjust dahil pandak ako. Kasalanan niya kung bakit ang tangkad niya. Don't mind them. Diretso tayo kay Papa. Tumangutango ako at nakayukong dumiretso sa paglalakad kasabay ni Caspian. Is she the girl? Really? Narinig ko sa side ko nang dumaan ako sa kanina. Mga babaeng nasa edad 20s ang nagumpukan at nagbubulungan. Kakaibang tingin sa akin, parang may problema sila sa akin. Medyo may pagka-judgmental kung tumingin ng iilan sa kanila.
Ang ilan naman ay mukhang iritado. Oh my gosh, hindi ko alam na ganyang tipong babae lang palang gusto niya. Did you really research her background? Saang empire raw galing? Never heard about her before. Maybe a fixed marriage. Sa kalibre ng babaeng halatang hindi mapapansin ni Caspian. Another brat? Gosh, siguro pinilit niya ang daddy niya para makuha si Caspian. I'm sure may kapalitang pagpapakasal ni Caspian sa kanya. Nakagat ko ang ibabang labi dahil sa mga narinig. Alam ko, oo, sobrang hirap maabot ang level ni Caspian. Sa uri ng mga pag-uusap nila, halatang wala ko sa kalingkingan na dapat maging asawa ni Caspian. Napabuntong hininga ako, kailangan ko nalang tiisin ang lahat ng ito. Balang araw, matatapos din ito kapag nakuha na ni Caspian ang gusto niya. Tumayo kami malapit sa mga nagbubulungang kababaihan. Hindi pa raw bumababa ang ama ni Caspian. Maghihintay kami dito bago namin siya mahaharap. Olga is way better than her. Shut up, Selena. Don't compare our Olga to the stinky girl. Wala siya sa kalingkingan ni Olga. Hindi ba I heard pinagkasundo na sila ni Caspian at Olga? What's the problem? Ano sinabi ni Olga sa kasunduan? Bakit hindi natuloy? Don't know. Wala pang binanggit si Olga. She suddenly fly to US, hindi ba? Kung hindi lang sana siya umalis, edi sana siyang kasama ngayon ni Caspian at hindi ang babaeng yan. Napanganga ako sa mga narinig ulit. Unti-unti akong tumingala kay Caspian kung ganong may babae nang dapat nakatakda kay Caspian. Pero bakit ako? Bakit akong kinuha niya kung meron na palang dapat nasa pwesto ko ngayon? Seryosong nakatingin lang si Caspian sa engrandeng staircase ng mansyon. Ilang saglit ay nagpalakpakan ng lahat at nang balingan kong hagdan ay may bumababa. Isang babaeng nasa edad 50 at isang lalaki hindi rin nalalayong edad sa babae. Nakaalalay ang lalaki sa babae. Sa kabila ng edad ay bakas pa rin ang ganda nitong kabataan. The guy has stoic feature. May dilim at tigas sa aura, ngunit kakaibang pag-iingat ang kilos sa pag-alalay sa kasamang babae. The girl may be his wife. Mr. and Mrs. Almason, anang MC ng tuluyan ng nakababa ang dalawa. Simple ngunit elegante ang kilos ng mag-asawang Almason. Habang nakatulala pa rin ako nakatingin sa mag-asawa. So ito na yung magulang ni Caspian. Nasa mismong harapan ko na ang dalawa at dahil sa nakikita ko, parang umuring bigla ang lahat ng lakas ko. Mas lalo akong kinabahan nang simulan na akong hilahin ni Caspian palapit sa dalawa. Parang gusto ko tuloy tumakbo na lang o hindi kaya sana kainin na lang ako ng semento. Pa, ani Caspian sa seryosong boses. Hindi niya man lang binalingan ng babaeng Almason. Ngumiti sa amin si Mrs. Almason. Hindi siya nilingon ni Caspian. Kaya ako na lang ang nahihiyang tumangot na kipangitian kay Mrs. Almason. So this is your wife? Agad ako napabaling kay Mr. Almason na magsalita. Hello po sir, ako po si Jovita Cab. Almason, muntik ko pang mabanggit ang apelyido ko. My grandchildren was now growing inside your womb and you're still addressing me sir? Medyo striktong boses niya kay natataranta ako. Sorry, hindi pa siya sanay. Sumingit bigla si Caspian. Naningkit ang mga mata ni Mr. Almason kay Caspian. Tila nag-uusap sila sa mata. Napalunok ako, dapat yata nag-practice man lang ako kanina. Pumalpak tuloy ako ngayon. Ako nga palang stepmom ni Caspian. I'm the second wife. Pakilala ni Mrs. Almason sa akin. Nahihiya akong tinanggap ang kamay niya at napasulyap sa mag-ama na ikakaiba pa rin ang tinginan. Dear, I couldn't find Olga. Where is she anyway? Si Mrs. Almason. Mabuti na lang at nagsalita si Mrs. Almason kaya natigil ang kakaibang tensyon sa pagitan ni Caspian at ng ama niya. Napahinga ako ng maluwag. Let's go. Caspian, may iritasyon sa boses ng ama niya. Nakahawak na si Caspian sa kamay ko. Hihilahin na dapat ako palayo pero napatigil nang magsalita ang ama niya. Umuwi siya ngayon. Magpe-perform dapat sila ngayon. Pero nang malaman niya ngayon ng turnover ay kagad siyang nag-book ng flight pa uwi. She really want to attend in this event. Bumaling pa si Mrs. Almason kay Caspian at ngumiti. Napalingon ako kay Caspian nang maramdaman ng pagkuyom niya ng kamao at kasama niyang napisilang kamay ko na hawak niya. Nag-aalala na napayuko at napalunok. Ano kayang meron kay Olga at bakit ganitong reaksyon ni Caspian? At least, don't disappoint her. This time, Caspian. May bigat sa boses ni Mr. Almason.
Ilang saglit ay napabaling ang halos lahat ng tingin ng mga tao sa isang pababa at doon ay isang babaeng nakasuot ng kulay pulang gown. She's white as snow. Sobrang ganda na kahit ako'y mapapanganga. Oh, there she is, my beautiful daughter. Kumaway si Mrs. Almason sa babaeng pababa ng hagdan. Olga! Napalunok ako sa tensyon. So siyang stepsister ni Caspian na sinasabi nilang nakatakda na dapat kay Caspian? Tama sila, wala nga ako sa kalingkingan ng babaeng ito. Hi, at ngumiti siya, kahit ang boses ay parang anghel. Hindi ko akalaing pati ako'y mapapatulala. Agad siyang lumapit sa ina niya para bumeso't sumunod ay ang ama ni Caspian na kagad namang lumambot. Ang aura ng lumapit sa kanya si Olga. Hello, ani Mr. Almason na nagbitiw na simpleng ngiti. Napalunok ako, nakikita ko kung paano mangislap ang mga mata ng mag-asawa sa harap ni Olga. Obviously, they're really fond of her. Sino ba naman kasi hindi lalambot sa isang tulad ni Olga? Pero teka nga, bakit ba nakaramdam ako ng insecurities dito? Hindi ko naman type si Caspian. Saka nandito lang ako para sa milyon ko. Napanguso ako, syempre makinis yan. Araw-araw ba namang magpapahilod sa mga spa Kumpara naman sa akin na face towel ang panghilod ko. Napabuntong hiningat na palingon ako sa long table ng party. Ang daming pagkain doon, may chocolate fountain pa. Kanina nangihina ako. Ngayon nakita kong sandamakmak na pagkain, biglang nagkaroon ako ng energy. Ilang beses akong napalunok, may napansin akong plato sa tabi ng long table. Saka may matabang babae na may hawak na plato at kumukuha na ng mga sweets. Pwede naman siguro akong kumuha, hindi ba? Akmang lalapit na ako sa mesa nang biglang may humawak ng braso ko. Napalingon ako sa may-ari ng kamay. Bakit na naman Caspian? Iritado kong bulalas. Lalapit na ako sa mesa Bigla-bigla na lang manghihila. Kumunot ang noo niya at mukhang iritado din. What? Kunot ang noo nito. Hindi na ako nagsalita. Napanguson na lang sa inis. Let's go. Hinila niya na ako palayo sa table, parang gusto kong maiyak. Bakit niya ako nilalayo sa mesa? Saan na naman kami pupunta? Napansin kong kumuha siya ng inumin sa dumaan na waiter. Kukuha nga rin sana ako. Baka masarap yun, kaya titikman din ako. Nasa kamay ko ng wine glass pero may bumawi nun sa kamay ko at walang ibang kontrabidang gagawa nun. Kung hindi si Caspian lang. What the heck are you doing? You're pregnant? Alam ko Caspian. Ano naman ngayon? Alcohol are not for pregnant. Silly. Bulong niya sa akin. Namilog ang mata ko. Kung ganoon, muntikan ko nang ipinahamak ang baby ko. Kinakabahan ako bigla. Yan kasi ang takaw-takaw. Dumiretso kami sa balcony. Parang may iniiwasan siya. Kaya lang mukhang nahuli pa rin siya ng iniiwasan niyang tao. Dahil biglang may sumulpot sa likuran namin at bigla na lang niyakap si Caspian. Maging ako'y nagulat sa kabuting ito. Kung saan-saan sumusulpot, no other than Olga, ang babaeng pinaglihis sa espasol, pero sobrang gandang nakatakda na kay Caspian. Kasi extra lang ako sa eksena nila, dakilang kontrabida. Kaya lang, harmless naman ako. Kahit isaksak niya sa baga niya si Caspian, wala akong paki. Huwag lang nilang i-thank you ang pera ko't nakasalali doon ang future namin ng baby ko. Oh my God! I miss you so much! Abot tenga pangiti ni Olga. Hindi malang natinag si Caspian. Seryoso, hindi talaga siya naapektuhan sa ganda ni Olga? Super lala na palang pagiging taong bato nitong si Caspian, napailing ako. Hindi mo ba ako na-miss? Ani ni Olga at napanatili pa rin ang kislap sa mga mata at nanatiling nakangiti. Hindi ka nga niya na-miss, ani ko sa loob-loob ko. O baka kunwari lang itong si Caspian pero deep inside, tunaw na sa lapit ni Olga. Go back to them, you don't have to come here. Medyo cold ang tono ng boses niya. Seryoso? Bakit ganito ka kay Olga? Are you still mad at me? Dahil iniwan kita? Inisip mo siguro na mas priority kong ballet kaysa makasama ka. Caspian, I'm really sorry. Hindi yun ganon kung yun ang iniisip mo. Namilog ang beautiful eyes ko. Napatingin ako kay Caspian. Para akong nanunood ng drama. Magandang babae at gwapong lalaki. Napangiti ako, parang nakakakilig silang panoorin. Yumuko si Olga at nalulungkot. Umalis ako because it's my passion pero hindi ibig sabihin nun na mas pinili ko ng balay kesa sa'yo. Nanatili lang na malamig ang mukha ni Caspian. Hindi man lang nag-react, napatango-tango ako.
Ganitong ganito dapat ang mga facial expression ng mga bidang lalaki. Yung seryoso lang para magmukhang cool. Ilang saglit ay namilog ang mga mata ko na may ma-realize. Teka nga, bakit hindi nila ako napapansin? Agad akong nagpakapas sa sarili. Hindi pa naman ako patay, hindi ba? Nahahawakan ko pang sarili ko. Kaya buhay pa nga ako. Can we talk about this in private? Yung walang itong sekretary mo? Nilingon ako ni Olga. Napakunot ang noo ko. Sekretary? Akala niya sekretary ako ni Caspian? Napansin niya nga ako pero iba naman ang akala niya sa akin. She's my wife, not a secretary, Olga. Ilang saglit na napatulala si Olga at ilang saglit ay natawa na parang nagbibiro lang si Caspian. Napanguso ako. Oo nga naman, hindi talaga kapanipaniwalang papatulan ako ni Caspian. You're kidding, right? Si Olga na palipat-lipat ang mata sa amin ni Caspian. Hindi nagsalita si Caspian. Pero hinawakan niyang kamay ko, napatingin ako sa kanya. Let's go, wife. Akmang tatalikod na kami nang mapatigil sa sinabi ni Olga. You're kidding, right? Ulit niya. If you're just doing this for revenge, then please, nanalo ka na. Nasaktan mo na ako ngayon. Napakurap-kurap ako. Gusto kong sikuhin si Caspian. Sana balikan niya man lang si Olga. Kawawa naman, umiiyak na ngayon eh. Tsaka prank-prank lang naman to. Hindi niya naman talaga ako totoong asawa. Nagigilty na ako. Anak ng putik naman yan eh. Alam kong hindi ganyang uri ang papatulan mo. I don't think kaya mo siyang ikama. Baka napipilitan ka lang. Mas malawak bang impluwensya ng ama niya kaysa sa ama mo? Is this all about the business again? Dagdag ni Olga. Ayos na sana yung kanina eh. Naawa na ako sa kanya. Pero tama bang ipangalandakan pa talaga kung gaano ako ka nakakadiri? Tila nag-uugat ang sentido ko sa sinabi niya. Isa na lang ha. Pandak ako pero kaya katang kalbuhing babae ka. Napaiingo si Caspian, parang nang-iinsulto. Napatingin ako sa kanya. Nakangisi na nga siya. You're so full of yourself, Olga. Hindi ka pa rin nagbago. Kahit anong gawin mo sa sarili mo, it doesn't matter to me. Just leave my wife alone when it comes to this. And leave your imaginations to yourself. Napanganga ako sa sinabi ni Caspian. Grabe ang galing niya mag-English. Gusto kong pumalakpak pero baka magmukha lang akong baliw. Let's go. Aniya tapos sinila na nga niya ako ng tuluyan. Hinintay lang namin ang speech na siyang mas importante sa program. Napapatingin na naman ako sa table ng mga sweets. Hindi na ako nakapaghintay at kinalabit ko na si Caspian. Gaya ng nakasanayan ay malamig ulit ang tingin na binigay niya sa akin. What is it? Pero hindi naman hard ang boses niya na galit siya. Mas marahan ito na parang masisira ako kapag naging marahas siya sa salita niya. Caspian, gusto ko noon. Tinuro kong side kung saan may mga makukulay na cupcakes. Kumunot ang noo niya na parang nahihirapan siyang basahin ako. Nag-loading na naman ba siya? Hindi niya ako gets? Oh my gosh, gusto ko nang lumamon. Pero kunot noo pa rin siya dyan. You call me Caspian again, wife? Namilog ang mata ko. Ayaw mo, tayo-tayo lang naman dito at saka walang makakarinig na iba. Sanayin mo sarili mo, you can call me Caspian anytime you want. Napangiwi ako. Ang OA naman nun, Habi. May mga mag-asawa naman na walang endearment yung pangalan ng pantawag nila sa mga asawa nila. Oo tama, may mga ganong mag-asawa nga. At saka, Caspian, may mga mag-asawa naman na walang endearment. Push ko. Baka lang naman tumigil na siya sa hobby issue niya. Binalingan niya ako gamit ang masama niyang tingin. It all started from you. Marami nang may alam na yan ang tawag mo sa akin sa kumpanya kaya panindigan mo. Nanatili na ngayon ang mata niya sa stage. Isang beses lang yun nung araw na ayaw kong papasukin ng guard mo sa company building niyo. Just do it, wife. I'll call you wife whether we are alone or in public. So you'll do the same. Nagdahilan pa ako pero wala na siyang sinabi. Hindi niya man lang ako pinakinggan. Nanatili ng mga mata niya sa stage. Sana pala hindi ko na lang ginamit na password yan sa guard niya dati. Sino ba naman kasi mag-aakalang papatulan niya yung endearment ko? Tuwang-tuwa ako ng mismong tauhan niya ang nagdala ng mga sweets sa mesa namin. Napapikit ako tuwing susubo ng icing. Hindi sobrang tamis, sakto lang at sobrang lambot ng muffin na parang malulusaw lang sa bibig ko. Kinikilig ako sa sarap. Too much sugar can make our child bigger in your tummy. So minimize sweets. Warning sa akin, namamangha ako. Grabe, alam niya yon? Nanganak ka na ba, Habi? Binigyan niya ako ng matalim na tingin. Gumisi ako sa kanya at nagpis. Joke, kapag lumaki ang baby ko, mahirapan ako sa panganganak. Napangiti ako.
Kahit papaano may care naman palang papa mo sa atin, baby. Lumakas ang palakpakan sa paligid matapos ang speech ng papa ni Caspian. Formal na umakyat si Caspian sa stage at siya naman ang susunod na nag-speech. Kaya lang bago ko napakinggan ang speech ni Caspian ay may humarang sa paningin ko. Ang flat ng puso ni Olga. Napanguso ako ng tumingala. May iritasyon sa mata niya. Nang salubungin niya ang tingin ko, nakadungaw siya sa akin dahil bukod sa pandaka ko, nakaupo pa siya naman itong nagmistulang kapring naka-heels. Let's talk in private. Ani ang diretso sa akin, napaangat ang kilay ko ng palihim. Aba, ang social na pagkakasabi niya, parang gusto kong i-apply minsan kay Caspian kapag kami lang dalawa. Now, bahagya siyang huminto tilang saglit ay nauna na siyang umalis. Wow ha, hindi marunong maghintay. Tumayo na ako para sumunod kay Olga. Mahirap na, favorite daughter pa naman yun ng papa ni Caspian. Humantong kami sa pool sa likod. Hindi niya naman ako lulunurin dito, no? Gaya namang ginagawa ng kontrabida sa mga pelikula. Marunong naman akong lumangoy, kaya carry lang kahit magsabunutan pa kami. At least ready ako. Siya, carry niya kayang powerful sa bunot ko? Humarap siya't medyo maluha-luha pa, nabigla ako. Wala pa nga akong ginagawa eh. Is it true? Buntis ka raw sa anak ni Caspian? How can you do that ha? Inakit mo siya ng todo? O isa ka rin sa obses sa kanya't nagawa mo siyang makuha ng sapilitan? Nagsalubong ang kilay ko. Ako pa talagang obses? Siya nga itong umiyak dyan kasi hindi matanggap na may asawa na si Caspian. Sa kabat niya pa ako tinatanong kung paano nangyaring nabuntis ako. Alangan namang nabangga ko lang ang hotdog ni Caspian sa daan at pumasok sa kuweba tapos lumobo biglang tiyan ko. Ha? Kunwari pa innocent ang lola niyo. Kaya hamon na ako. Sinikap ko pang magmukhang nalilito. Don't act like an innocent. Alam kong sinadya mo to. Pagtawanan ko kaya to, baka depression ang abutin nito. Nakakatawa lang kasi eh. Nagmumukha na siyang panda dahil sa nagkalat na eyeliner sa mata niya. Imbis na maawa, gusto ko na lang humagalpak ng tawa. Balak niya palang magdrama ngayon at hindi pa water resistant na eyeliner ang ginamit. Hindi kita maintindihan, ani ko. Naintindihan ko talaga ang sitwasyon sa totoo lang. Kompleto ako sa bukon at honor student ako kaya gets na gets kung naguhuramentadong puso niya kasi ang stepbrother niya may asawa na. Stepsister siya tapos tinuring na siyang anak ng mga almason kaya bigyak talaga sa kanya. Please, pakawalan mo na si Caspian. He doesn't deserve this. Alam kong ako ang mahal niya. Magsasuffer ka lang sa piling niya dahil hindi siya marunong magmamahal ng iba. Simula bata pa, ramdam ko nang akong gusto niya. Kung hindi ako umalis, maayos pa sana kami ngayon. Napaangat ang kilay ko sa narinig ko sa kanya. Oh, gusto ka. May pruweba ka? To the highest level ng pagkaka-assuming nito ah. Parang hindi ko narinig ang sinabi ni Caspian kanina sa kanya. English pa nga yun eh. Kaya tagos sa esophagus. Hilaw akong umisi. Sorry ah, may baby na kasi kami. Saka hindi pwedeng walang papang baby ko. I can provide what you need. What do you want? Anything? I have a lots of friends na pwedeng tumayong ama sa anak mo. Walang pakundangang sabi niya. Gusto ko tuloy magtanong kung gwapo ba't yummy. Yang mga friends niya kuno. Nagtetemp ako? Haru, Diyos ko. May pera na, may boylet pa. Pero kasi 30 million ang makukuha ko kay Caspian. Mas malaki yon. Pera na muna, bago landi, hindi ba? Saka naniniwala kasi ako sa true love. Malay natin may darating soon. Natanggap ako at tanggap ang anak ko. Nagtaas noo ako. Sorry, pero hindi mapapalitan ng kahit na anong pagmamahal ko. Pero deep inside mukha talaga akong pera. Bala kong ibenta yung ashtray ni Caspian sa bahay eh. Pero ayos naman yung line na ginamit ko no. Napanood ko lang ito sa drama eh. Pero iniisip ni Olga na mayaman din ako at may sariling kumpanya rin. Kaya hindi siya mag-o-offer ng pera. Sana pala alam niya na lang na pulubi ako para makapag-demand malang ako ng pera. Nag-demand ako ng pera dito. Bago biglang magtaka kung bakit kailangan ko ng pera. Baka malaman niya pang slap soil ako as in hampas lupa. Tumawa bigla si Olga. Nakahitit ba to ng katol? Umiiyak tapos biglang tatawa. Pagmamahal? Ikinama ka lang ng isang beses. Pagmamahal ng tawag mo doon? Hindi ka mamahalin ni Caspian. Babalik yun sa akin, tandaan mo yan. Hindi ko rin naman mahal yun, akala mo ah. Mas mahal ko yung mga furniture niya sa bahay at ang 30 million niya. Ngumiti ako kay Olga.
at mas lalong namakadkad ang butas ng ilong niya sa iritasyon. Pikon pa lang sang to eh. Kinakalaban ako eh, immune to sa polluted na bunganga ng tiyahin. Mas malala pang ang bumanat si Chang. Talagang masasaktan ka. Hindi lang naman isang beses may nangyari sa amin. May nangyari sa amin sa banyo, sa kama, sa closet, sa garden, sa pool. Stop! Pinutol niya na sasabihin ko. Mas lalo siyang humagulhol ngayon. Tinatago kong ngiti. Hindi naman mabiro tong si Olga. Wala naman nangyari sa amin ni Caspian sa una at huli na yung may nangyari sa amin sa hotel. Don't you dare mention these things. You're disgusting. Bulyaw niya. Nanatili akong nakangiti. Nag-cross arms ako sa harap niya. Aping-api ang itsura niya ngayon. Nakatayo lang naman ako dito. Wala pa nga akong ginagawa eh. Akala ko kasi sukatan ng pagtatalik para masabi mong mahal ka ng isang tao. Ilang beses na kasing may nangyari sa amin kaya baka mahal talaga ako ni Caspian. Tapos pinakasalan niya pa ako, diba? Nagkunwari akong kinikilig. Yuh! Akma siya susugod sa akin pero mabilis kong tinaas ang kamay ko at tinuro ng isang kamay kong tiyan ko. Oops! Saka na kapag hindi na malaki ang tiyan ko. Sige ka, kapag nalaman ni Caspian na sinaktan mo kami ni baby, mas magagalit pa sa'yo yun. Eh di mas lalong wala kang pag-asa sa kanya. Bahagya akong tumawa. Nang gagalaitin na tumigil siya. Parang hindi niya kayang pakiharapan pa ako kaya biglang umalis sa harapan ko. Umiiyak siya nung umalis. I hate you! Napatingin ako sa unahan nang marinig ulit ang boses ni Olga. Nandun pala si Caspian at sinigawan muna ni Olga ang kawawang Caspian bago tuluyang umalis. Taas noo akong lumapit kay Caspian. Hindi ko alam kung bakit pero hindi nakaligtas sa paningin ko ang dumaang pag-aalala sa mga mata niya. Sinuyod niya ng tingin ang katawan ko bago sa mukha ko. Anong ginawa niya sa'yo? Umiling ako. Wala naman. Biglang may sumagi sa isipan ko. Caspian, may balot pa kaya ngayon? Kumunot ang noo niya at napatingin sa relo sa bisig. It's just 9 p.m. Namilog ang mata ko. Meron pa ngayon, Caspian. Caspian, kunot nung isinatinig niya. Napangangakot bahagyang nagloading ang utak. Ilang segundo pa bago ko na-realize kung anong binanggit ko kanina. Ha? Sabi ko, Habi. May sinabi ba akong Caspian? Maglinis ka na ng tenga mo, Habi. Puno na yata ng tutuli ang tenga mo. Kung ano-ano na lang ang naririnig mo. Guilty na nauna akong maglakad. Napansin ko pagsunod niya sa akin. Agad na sumunod din ang bodyguard sa akin. Pinotektahan ako na kahit sa sinong lalapit sa akin. Kuya, kumakain ka ng balut? Biglang tanong ko sa bodyguard na malaki ang katawan. Nakakatakot siyang tignan pero wala kasi akong pakialam kung gaano siya nakakatakot. Mas nakakatakot pang kausap si Caspian, lalo na kapag binibigyan niya ako ng masamang tingin. Oo po, paborito ko po yun. Bakit po? Sabay rin kami naglakad palapit sa kotse. Nakakatuwa, paborito niya pala yun. Balot marathon tayo kuya, tuwang-tuwa akong sabi. Napansin ko ang pagkislap ng mata niya, kaya lang nag-aalala na bumalik siya kay Caspian sa likuran namin. Pero kasi ma'am, nagkamot siya ng batok. High blood ka po? Umiling siya. Hindi naman po, pero kasi ayos lang kaya kay boss. Nilingon ko si Caspian sa likod na seryosong nakikinig sa phone. May katawagan ito ngayon. Sus, wag mo na siyang isipin, hindi magagalit yan, akong bahala. Hindi ko akalaing tatlo na kami ngayon ni na Marisa at bodyguard na si Kuya Jones na kumakain ng balot sa kusina. Nag-uunahan pang dalawa at may pustahan sila. Hindi na ako sumali sa pustahan nila. Naka-29 na balot na ako. 10 pa lang sa kanilang dalawa. Baka matalo ko lang sila, kawawa naman. Mas nauna ako, sigaw ni Marisa. 11 p.m. nang ingay pa nila. Akong nauna. Hindi naman paawat si Kuya Jones. Bumaba ako sa high stool at nagtungo sa hanging cabinet. Nagtatalo pa rin ang dalawa. May kinuha akong 2 bagay sa cabinet bago bumalik sa dalawa. Kinuha kong kamay ni Kuya Jones at pinahawak sa kanyang frying pan. Tapos binigyan ko rin si Marisa. Eto po magpukpukan na lang kayo. Matutulog na ako. Good night po. Tapos umakyat na ako sa itaas. Ilang saglit ay narinig kong malakas na aray ni Kuya Jones. Talagang pinukpok niya? At tapang Marisa! Ano kayang mangyayari sa muling pagbabalik ni Olga sa buhay ni Caspian? Ano ang malalaman ni Jovita tungkol sa pagkatao ng kanyang asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.